Nag-live na naman akong bigla. Nakaka-stress. Masyado na akong affected nung usapin. Masyado na akong concerned sa maaring kalabasan ng eleksyon sa Philippines. Kasi paano mababago ang sitwasyon nyo, mga Pilipino, kung ang mga mapipili ay hindi talaga maglilingkod at hindi ipagtatanggol ang sambayanan. Mayroong mga nakaupo na magagaling. Kaya lang, nasan sila nung kinidnap si Tatay Digong, di ba? Na kung nagkaisa sana sila, hindi maisa sa katuparan yun. At saka yung mga pagpaplano. Bakit sinasabi ngayon ng ICC, alam ng gobyerno? Kung alam ng gobyerno, yung pinaplano tungkol kay Tatay Digong, bakit gobyerno yung nagplano? Kahirap. Nagluluto ako eh. I am cooking. Yan. Nagluluto po ako ng ng kabute. Kabutete. Kabute. Yan. Tikman nga natin. Let me taste it. Agoy, masarap. Ay. Hello. Masarap. Tapos, lalagyan ko siya nito. Kaya lang, hindi ko siya pwedeng lagyan ng bayabas o hindi ko siya pwedeng lagyan ng patis. Pero ipagbubukod ko si bossing. Yung boss ko ayaw ng maalat. Ayaw ng maasim. Ayaw ng patis. So, tayo ay magbubukod ng para sa kanya. Yun ang lulutuin ko, yung para sa kanya. Tapos ayaw din niya ng maraming bawang at sibuyas. Naku sobra ako sa bawang at sibuyas. Tinikman ko kasi tama na yung lasa. Tama na yan sa kanya. Tama rin. Ayan yung kanya at yakin. Kagulang ko. Siyempre. Sa totoo lang, yung nasa kalanan, yung mga nasa kusina, yun ang talagang naambunan. Lalagyan natin ng gulay. Pwede na siya eh. What is important? Meron siya. Buwaba na may tirante ng brako. Chiva. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. May walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Uy! Boy! Sonia Kaisip! Hi, my friend! Hindi ko nakapunta ng birthday ko kasi yung mga anak ko naman sorpresa ginawa Dapat ko alam ko yun Ikaw ang isa sa mga unang tao na maiisip ko dapat nandun sa birthday ko. Diba? Ate Marietta Hiron. Hello. Nagluluto ako. Ginugulangan ko yung nagluto ako ng kabote. Maliit na kawali yung sa pasyente ko. Sa akin yung malaki. Siyempre, malaki naman yung bituka ko kaysa sa kanya. At saka ayaw niya ng patis. Hindi ako pwedeng walang patis. Okay, bigla ako nag-live. Ako po. Boy, Sonia, Ate Mariet. Ako, very vocal ako. Very vocal ako doon sa paninindigan ko. Lalong-lalo na, patay mo na natin kalan, dito na Lalong-lalo na, patungkol doon sa, sabihin natin pinaniniwalaan ko, na mga matitinong tao. Uy, Konsehal, Mylene Moso Ros, iboto si Mylene Moso. Sonia, sayang nga pero okay lang. Alam ko masaya ka nun. Ay, yes, of course. Marley Sarmiento, thank you for watching. MJ,
Marshall Sarmiento, MJ Sarmiento, thank you for watching. Saya ko dun. Pero alam mo ba, Sonia Kaisit, boy, talaga akong alam. Ang habol ko lang, nasa classroom sa second floor, yung natira ng sunog, yung bunso ko, hindi siya makababa. So, para siya makababa, bubuhatin siya nung panganay ko. Nakita ko yung panganay ko, hindi siya yung malakas talaga. Kung minsan nagkakasakit siya, kasi nga, lahi namin yung lumalaki yung, tumataas yung uric acid. Namana niya yun sa tatay niyang babaero, pero sana wag ba. Ito na ako, nag-ad hominem na ako. So, inisip ko yon. Bali, ang focus ko noon, maipakubkub ko man lang yung kusina nila. Kusina, nandun yung anak ko, para pagkakakain sila, sabay-sabay sila. Hindi yung parang aso o tuta lang na dinadala nila ng pagkain yung anak ko sa second floor. Lulu Balatbat Ramos, thank you for watching. Achus! Tin Pascua ba John? Ba't ala ka doon? Kumakain sila ng shabu-shabu. Go! Diba? Pero ubos na yata. Okay. Ang focus ko lang talaga, maibaba si Gianmarco doon sa second floor para pagka kakain sila, naka-join. Kasi gusto ko talaga sama-sama sila eh. Ngayon, yun lang yung target ko. Hindi ko alam. Nagpaplano sila ng surprise birthday party para sa akin ng January 4th. So, wala lang ako. Parang ang pakiramdam ko, tinitikis nila ako. Kasi ang ginagawa nila, nakatitig sila sa akin, ganyan. Ang sama ng tingin talaga nila sa akin. Kasi, nagpaayos ako ng labi, Kasi, yung labi ko, kung mapapasin yung mga nakaraan kong vlogs, walang line dito. Kasi, dumating sa akin yung time na nagkaroon ako ng bootleg dito, naubos, napuno siya. So, nung natanggal yung mga langib, wala na akong line dito. So, nagpa-line ako. Sabi nung panganay ko, nung kinukwento na lang nila sa akin, nag-aaway daw sila nung anak kong nasa Amerika dito, yung nurse. Ba't kinaganyan mo? Mali ko magkakaganyan yung nguso. Kaya nung birthday ko na yon, nakaganyan ng nguso ko. Talagang, kaya lagi ako nakatakip eh. Busarang talaga, namaga talaga. Hindi ko alam. So, lahat ng ginagawa ko noon, alam ko, ang sama ng tingin nila sa akin. Ramdam ko yon. Pero, hindi ko pansin na mayroon palang ganun na surprise party. Pero alam ko na magbe-birthday ako doon, kasi birthday ko January 20. Bago ako umalis, magbe-birthday ng simple lang. Hindi ko alam may mga plano sila. Tapos, isa sa plano nila, dadating daw yung tatay nila. Yun na sinabi na lang nila nung huli. Ang nagsabi na yung manugang ko, Mami, hindi, sino ba nagsabi sa akin? Basta may nagsabi sa akin, ang totoo niyan, ang alam ko, darating si Joel. Nakilig ba? Nang yan, walang bayag talaga, butang na. Sorry. Nagmura na naman ako. So, hindi ko alam yon. Kaya nung sabi nila, may make-upan ka, kutsa, magdi-dinner party lang, magdi-dinner lang tayo. Kailangan ko pang mag-makeup o hindi lang yon. Bigla kaming huminto. Sa isang kasi nakita ko, may pilit sila pinasusuot sa aking damit. Ayoko isuot na kag-gown. Sabi ko, Lintek, magpipicture taking lang tayo at magdi-dinner tayo. Kailangan pa ako magpa-makeup at mag-gown, sabi ko. So, as time goes by, parang nakakaramdam ako, meron bang party? Parang gano'n na ako eh. Pero still, clean mind, clean conscience, parang wala lang. Kasi andun lang sila eh. Hindi ko alam, may kumikilos na kasama sila. Kutsabahan ba? Kaya yun yung nangyari. Masaya. Touch na touch ako. Sayang, wala kayo. Wala kayo. Pero si Tin Pascua ba dyan nandun? So yun, ang saya. Lagi kong pinapanood yung mga videos, yung mga pictures, lagi kong tinitignan. Kaya, every time na meron akong opportunity para i-post yun, I posted it. Yun, dun tayo sa topic. Ang topic ko, abangan ninyo kung totoong
namatay yung tatay nung ipina-contempt, yung ipinakulong ni Senator Amy at saka Senator Bato sa Senado, yung nagsisinungaling. Sino tong nagsisinungaling na to? Ito yung nagdala kay Tatay Digong doon sa The Hague sa Netherlands. Siya yung ambassador, envoy, agent, proxy ng Administrasyong Marcos. Ninita Blas, thank you for watching. Kasi pinakontempt siya. Kasi talaga naman kahit ordinaryong tao, makikita mo nagsisinungaling. Ang reason ni Chis Escudero, kasi daw, living daw nung tatay. Alam mo, keso, bubulat natin yan ng mga vloggers. Ang gagaling ng vloggers. Ang gagaling nilang mag-routing. Ang gagaling nilang mag-dig. Parang merong mga vloggers na merong kapasidad to dig everything kahit gaano ka-serious. Gloria Macayan Asuncion, thank you for watching. O, di ba? Don't worry, Senator Quezon. Kasi nagkaroon doon ng violation doon sa pag-i-issue kasi pumirma daw yung ikinocontempt bago daw napirmahan ni Senator Quezon. Ang alam kong proseso ganito. Sasabihin, I cite you in contempt. Tapos ikukulong. Pero before yon, pipirma yung nag-contempt, nag-contempt, magse-second demotion yung isa, tapos ikang ganun doon sa pinapalo. Pagkatapos, matatapos yung hearing, ang mangyayari doon, dahil na-print na yung contempt, pipirma yung ikinontempt. At saka pa lang, pipirmahan ng presidente ng Senado. Why nagkaroon ngayon ng complaints yung Quezon? Na bakit pinapirma na raw agad yung ikinontempt without knowing him? Bakit? Bago uli yung rules? Di ba, no? Amilin Reyes Enriquez, hi insan! Good evening din dyan sa'yo. Good morning sa akin dito. At ingat ka din. Hindi na diretso, no? Masyado kayong defensive, di ba, no? I posted and I shared videos of vlog nung isang vlogger. Panoorin nyo. Dito. What I'm doing now, ano ginagawa ko? Dito ako nagla-live ngayon sa personal ko. Tapos, I learned how to save the video. Tapos, ipinopost ko siya sa YouTube at saka sa account kong isa, sa page. Kasi alam ko, this video, madidelete siya in 30 days. Yun ngayon yung reglamento eh. If you do live, save it, tapos post it. Ganun. Kasi madidelete to in 30 days. So, pinag-aralan ko yung proseso. Kung paano pinag-aaralan ko ngayon, how can I transform into in doing yung paggawa ng personal and political. Ang sarap mag-react, especially kung alam mo na yung involved ay mga Pilipino. Dito lang ako nagtataka sa Amerika. Bakit dito sa Amerika, Pinoy sa Pinoy po magkakaaway? Kasi personal experience ko yan. Ang mga Pinoy dito, makikilala ko, magiging kaibigan ko, once na magkita na kami, problema na yan. Di ko alam. Parang may malas ako. Kailangan hanggang Facebook lang kami at saka hanggang telepono. Pag nagkita na kami in person, and after ilang days, weeks, or months, binabackfight na ako. I don't know. Hindi ko alam. So, siguro, ganun talaga yung buhay ko. Kaya, I tried to minimize meeting people here. Tama na ako sa mga kapatid ko at mga pamangkin. Pero,
those who are my friends, kita naman tayo. Wag na lang. Ayoko mabawasan ng friends, babawasan na nga sila. Especially yung mga agencies dito. Problema ko sila talaga namang. I don't know ano yung reasons nila. Bakit? Okay kami sa telepono, okay kami sa Facebook, okay kami sa Messenger, sa videos. Pag nagkita na kami, you can count days na okay kami. And then later on, huy, alam mo ba si Jane ganito? Alam mo ba si Mary Jane ganon? Makakatawa kayo. So, dun tayo. Ngayon, sumasagot si Amy Marcos. Bumabakbak si Quezzo. Ang akin ito, reaction. Magre-react ako. Magko-comment ako. There are people, sa isang organisasyon, merong chairman, vice chairman, tsaka members. Sabihin natin ang chairman si Quezzo. If you delegate the works, if you delegate yung mga dapat na meetings, na mga hearings na ganyan, alam mo na may proseso. Pagka nag-cite in contempt yung isang senador, automatic yon. Pagdating sa iyo, nakapirma na sila, nakapirma na yung akusado. Finality ka para i-execute. Why this time you're questioning the signatures? We are not people nung 50s or 60s. 80s ako 60 na ako. Kahit papano, if you will just connect the dots, o lagi ko sinasabi, connect the dots, read between the lines, makikita mo, merong discrepancy. And if you rooted, sino yung kinontempt? Makikita mo ngayon sa social media ang pictures nun kasama yung First Lady. Who appointed Quezzo para maging pinakamataas doon sa Senado? Yung First Lady. Si BBM. Diba? Nakakalungkot lang doon sa istorya ng mga Pilipino. Saan ka na ba lulugar, Pinoy? Kitang-kita na talaga nagsisinungaling. Yung kinontempt, nandun daw siya, noong inaaresto si Tatay Digong, at dahil walang merong passport doon at saka visa, nagboluntaryo siya na siya yung maghahatid kay Tatay Digong doon sa The Hague, sa pagkukulungan, para masiguro niya na talagang nakulong. Siya yung nag-endorse, siya yung nag-transfer kay Tatay Digong sa The Hague. Ang tinatanong lang naman ni Senator Amy at ni Senator Bato, nakita mo ba na dinala si former President Duterte doon sa korte para malaman lang at mapapirma siya bago siya dalhin sa The Hague? Sabi niya, I don't know. Kung nandun ka the whole process, simula nung kunin sa Terminal 3 ng NAIA, at sabi mo, yung passport mo ay nakalagay lang doon sa kotse mo dahil kadarating mo galing Geneva. Bakit nandun ka? Kasi daw, wala daw merong passport at visa. Magre-react ako doon. Why do you need to have visa or passport going to The Hague knowing na yung gagamiting sasakyan para ipakulong si Tatay Digong doon sa The Hague, Netherlands ay private plane na ginagamit ni PBBM pala? Yung pong eroplano na nagdala kay Tatay Digong sa The Hague ay personal na ginagamit lagi ni PBBM. Na nung March 11 daw na yon, ang nagbayad ay ang presidente nung transportation papunta doon. Buhol-buhol. Diba, no? Itong nangyari na to, sabi ni Senator Amy Marcos, masamang pangitain para sa Filipino people.
Kung isa kayo sa nakapanood nung hearing noong April 9, pwede kayong mag-react. Makikita nyo, high blood lahat doon. Mga nagsisigawan doon. Yung mga nagwawala, yung mga guests. Nagtuturuan na sila kung sino talaga ang mastermind. Kung sino ang nag-utos sa kanila, nagtuturuan. Kaya lang, nung itinuro ni Torere, si Bilbil, tinuro ni Bilbil, General Torere ha, tapos General Bilbil. Tapos itinuro niya si Mulmul. Ang sabi ni Mulmul, executive privilege. Tapos noon na nga nagkaroon ng pagko-contempt kasi yung ambassador na civilian, kasi sabi ni Amy Marcos, wala kang pangalan sa mga pinadalan ng warrant of arrest daw from the ICC. Walang pangalan mo dito. Pero pagdating doon sa The Hague, siya yung pumirma in behalf of the Philippines in behalf of the Republic of the Philippines. Siya yung nag-endorse kay Tatay Digong para makulong sa The Hague. Bakit ko sinasabi to? Bakit ako bigla na namang nag-live? Mga kaibigan ko, mga konti kong followers. Mag-observe kayo. Mag-observe kayo. One wrong move again. Another 3 years ba? Another 6 years ba? Na tayo ay magkakaproblema ulit? Diba? Kasi once you elected senators na hindi kikilos para labanan ng mali, you will just repeat what is happening now. Magkakaroon lang tayo ng repetition. Why not try to understand yung scenarios ngayon? Tingnan nyo yung kung nagkaisang kumilos ang mga senador, kasi nando si Senator Bongo, nando si BP Sara, pero walang nagawa. Kung nagkaisa lahat yan, do you think madadala doon sa The Hague? Pero dahil, ganun nga. Hindi ba? Nakakulong ngayon si Tatay Digong. To be exact, nando na siya ng 1 month and 1 day na nakakulong. Yung nagpaganda ng Pilipinas simula 2016 hanggang 2021 o 2022. Diba? Nasaan ka, Philippines? Nasaan ka, Pilipinos? Hindi mo ba naistuklasin? Totoo ba yung dahilan ni Chis Escudero na hindi dapat makontempt yung ambassador na nagdala yung lalaki na inappoint na proxy ng gobyernong Pilipinas? Siya yung naghatid kay Tatay Digong sa The Hague, nagpakulong. Siya yung nakapirma. Tapos lahat ng tinatanong sa kanya, hindi niya alam. Pero nagsulat siya ng nagsulat. The best evidence na pwede mong makuha, yung naka-black and white na pinirmahan ng tao. Boto kayo yung alam nyong may magagawang bago. I don't have anything against doon sa mga senador na kumakandidato. Nandyan sila before, nandyan sila bago na ipakulong sa The Hague si Tatay Digong. Lumalapit si Tatay Digong sa inyo. Sa ating mga Pilipino, vote straight, PDP laban, para magkaroon ng pagbabago. At balikan naman natin yung aming mayor, si Mayor Ricardo Padilla. Nangangampanya ako for him. Dahil, sabi ko nga sa inyo, kung wala kayong nakitang pagbabago, kung wala kayong nakitang maganda, at kung wala akong nakitang maganda, at kung wala akong nakitang pagbabago, ako mismo magsasabi Pero, yung naobserbahan ko, at yung ginagawa niyang tulong sa mga tao na hindi ninyo alam. Kasi yung mga tao yan hindi naman vlogger. Hindi nyo naman sila kilala. Hindi nyo naman sila nakakausap.
Sila ay ilan sa mga piping saksi sa kabutihang nagagawa ni Mayor Ricardo Padilla. Hindi ko sila kasing ingay, ako maingay. Ipinag-iingay ko ang kabutihang ginawa sa akin at sa aking pamilya ni Mayor Ricardo Padilla at ipinag-iingay ko sa buong mundo ang magandang ginawa niya sa bayan ko. Huwag mo akong aawayin. Sumasagot ako. Lumalaban ako. Ngayon, noon, apakan mo ko, awayin mo ko, siraan mo ko, hindi ako kumikibo. Not now. You taught me how to be ganito. Tinuruan niyo ako. Thank you for that. Kasi, I can say to the whole wide world, ito po si caregiver Nana ng Illinois, USA. Nagsasabing, fight kung tama ka. Say sorry pag mali ka. God bless sa ating lahat. Loves ko kayo. Thank you for joining.